foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, am I being blessed? Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ayun po, atin po nga ideklara yung katotohanan po ng salita po ng ating Panginoong Diyos at atin po ideklara. Ito po nga mga doktrina na binabahagi po ng banal na kasulatan. Basahin po natin ito ng sabay-sabay na may pagkaunawa at pagkaintindi po, no, sa ating po nga binabasa. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. At ngayon po, nais ko po nga ipakilala po sa inyo ang magbabahagi po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Since ngayon po ay fifth Sunday po, no? Every fifth Sunday of the month ay meron po tayong guest speaker. Ang ating pong magbabahagi po ng salita po ng ating Panginoong Diyos po ay hindi po ako, no? Meron po tayong speaker po ngayon. Siya po ay nanggaling pa po ng Tondo, no? Taga-Tondo po to, taga Moriones, no? Hindi po taga Moriones dito, no? Taga Moriones, Tondo po ito, no? At siya po ay magbabahagi po ng salita po ng ating Panginoong Diyos po sa oras po na ito. At hindi ko na po patatagalin. Nais ko po ipakilala sa iyo isa po sa ating mga leader na magbabahagi po ng ating ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Walang iba po
ang ating po kapatid na si Brother Jeffrey Adolfo. Yan, isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Nagulat po ba kayo? Oo. Ako po ay hindi nagulat. Ako po ay sobrang kinakabahan. No? Ganito pa lang pakiramdam po. No? Magsasalita sa harapan. Hindi naman po sa akin iba yung magsalita sa ibang tao kasi sa opisina po ay kapag may mga clients po kami, no, mga foreign clients like Americans, Indians, isa po ako sa mga nag-e-explain sa kanila kung paano po tumatakbo yung network namin. Ibig sabihin, hindi ako kinakabahan, hindi ako natatakot. Pero ngayon ay iba po yung nararamdaman ko. Parang akong nilalamig na rinig naman sa boses no? Ganito pala yung pakiramdam kapag magbabahagi ka ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga nila, yung butterfly in my stomach. No, naranasan nyo na po ba yun? Yung butterfly in my stomach. No, napaka-uncomfortable. So sana hindi hindi ako masuka rito. No. And po, gayon pa man ay tayo po ay natasan ng ating Panginoon, no, na magbahagi ng kanyang salita. At bilang Christian, no, hindi po tayo dapat mahadlangan sa pagbabahagi ng kanyang salita. Amen. Ngayon pong umaga, bago po ako magpasimula sa aking ibabahagi sa inyo, gusto ko po kayong tanungin, sino po dito ang mahilig sa sports? O may sports? Meron po bang may sports dito? O wala? Puro ano tayo? Kain tulog. No? Mahilig sa basketball. Meron ba? Wala? Alam ko yung kapatid ko mahilig sa basketball. No. Kaya lang pag pinanonood ko to na naglalaro, parang laging tagalabas lang ng bola. Lagi akong binibiro. Huwag ka namang pasa ng pasa, tumira ka din. No? So ano pa, bukod sa basketball, yung sumisikat ngayon, no? Yung tennis. No? Sa Alex Ayala. No? Siya po yung sikat ngayon sa tennis. At bukod po doon, yung running, marathon, no? Yung pagtakbo. No? At gusto kong i-share siguro si Usain Bolt. Kilala niyo naman po si Usain Bolt, di ba po? Si Usain Bolt ay isa po sa tinaguriang fastest man on earth, no? Pinakamabilis. At bago niya po na-achieve po yung title na yan, siya po ay matinding pagte-training yung kanyang pinagdaanan. No, base po sa aking research, siya po ay nagte-training 3 hours per day, a day. No? Nagte-training po siya 3 hours a day sa gym. At siya po ay nag-train sa loob ng 4 years. No? 4 na taon po siya. Pinagandaan niya po yung kanyang laban na ma-meet niya po yung tinatawag na 9 seconds sa running ng 100 meters. No, siya lang po yung nagkaroon ng ganong kabilis na record na 9 seconds na matakbo yung 100 meters. No? So napakabilis po. Although ako ay mabilis din tumakbo kapag may andyan yung mga bayarin. Mabilis din po akong tumakbo. Ayan po. So ano pong significance nitong sports sa aking ibabahagi sa inyo? Dahil po sa sports po, hindi naman po yan na ikaw ay pinili at isinalang lang, no, para tumakbo or gampanan kung ano man yung sports na yung sinalihan. Marami ka pong gagawin. Paghahanda, no, marami ding sakripisyo na dapat po nating gawin. At ang akin pong ibabahagi sa inyo ay matatagpuan po sa aklat ng Hebreo or ng Hebrews. No, makibukas po tayo sa Book of Hebrews, chapter 12, verses 1 hanggang 2. Hebrews, chapter 12, verse 1 and 2. Basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Sa 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross,
scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tayo po muna manalangin. Aman Diyos na buhay, makapangyarihan, salamat Panginoon sa umagang ito, sa iyong salita na aming nabasa. Nawa Lord God, ito ay magbigay ng kaliwanagan, karunungan, kaalaman sa amin Panginoon kung paano nga kami Panginoon lalakad Lord, tatakbo dito sa mundo Panginoon na nakafocus, Lord, sa iyo, Panginoon. Gabayan mo nawa kami, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita at tanging ikaw ang siyang makita at hindi ang aking kahinaan, Panginoon. Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa pakikinig ng iyong banal na salita. Sambahin ka at purihin ka sa iyong mataas na papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. And po, no, sa Book of Hebrews, bigyan ko po muna ng konting background ang Hebrews. May mga key elements po, no, dito sa Book of Hebrews. Ayan, run the race of life faithfully. So, ang Book of Hebrews po, ang mga elements po nito, ang una ay, next slide po, sis. Persecution and weariness. So, sa buong tema po nitong Hebrews, makikita po natin dyan yung persecution and weariness. So, the audience, ito nga po palang Hebrews ay unknown po yung author po nito, no? Hindi po ito sinulat ni Apostle Paul. Bagamat ito po ay ina-account po sa kanya dahil nga po sa writings, no, the way na isulat po itong Hebrews. No? Pero hindi po direct po na sinabi po sa libro na ito po ay sulat po ni Apostle Paul. Anyway, so the audience is enduring hardships. So, noong panahon po, noong time na to, marami pong hardships po, no? At ito po ay likely under Nero's empire, no? Panahon po ni Nero ng emperor. So, kilala niyo po ba si Nero? Naalala ko nung nag-aaral ako, pag-aaralan namin to Nero. Tapos napag-usapan din namin ni Pastor Gavin na kaya pala yung pang-burn ng CD daw ay Nero dahil may kinalaman, no? Yung Nero sa pag-burn. Kung aware po tayo na yung The Great Fire in the Rome, ito po ay panahon po ni Nero. Mamaya madadaanan po natin to, no? So si Nero, ano po ba tong si Nero? Ano po bang klaseng namumuno itong si Nero? Si Nero po is known as one of Rome's most disreputable rulers. Notorious for his cruelty and debauchery or wickedness. So napakasama po nito ni ni Nero. At he ascended to power in AD 54. Sa kanyang edad po na 16, siya po ay nailagay na bilang emperor po ng Rome. Ngunit siya po ay hindi po mahaba yung kanyang pamumuno, no? Or yung kanyang buhay dahil siya po ay at the age of 30 ay namatay na po siya. So parang 16 to 30, 14 years lang siya, no, na namuno. He ruled at a time of great social and political change, overseeing momentous events such as the Great Fire of Rome, kagaya po na nabanggit ko kanina, yun po sa panahon po ni Nero, and yung Boudicca's Rebellion in Britain. Ito pong si Nero, he is motivated by a desire to destroy the city, no, yung Rome, so he would be able to bypass the Senate and rebuild Rome in his image. Gusto niya pong i-destroy yung city of Rome at itayo po ulito according to his image, kung ano yung gusto niya. So Nero, ito na po yung tungkol po dun sa the Great Fire, no, ang pangyayari. So Nero secretly sent out men pretending to be drunk to set fire to the city. So nagpadala po siya ng mga kalalaki, kunyari lasing kayo, tapos sunugin niyo yung city, no? Para para ma-execute niya yung plano niya na ipatayo ulit yun according to his image and his will. At ang nangyari po doon, no, he blamed the Great Fire of Rome na nagganap noong 64 AD on the Christians to deflect suspension from himself. So tinuro niya po, no, sa mga Christian yung pangyayari na yon, na ang gumawa daw po noon ay yung mga Christian, yung the Great Fire na yon.
So under Nero, many were subjected to horrific punishments, including being torn apart by animals, crucified, or used as human torches during public spectacles. The persecution not only targeted Christians. So yung mga pagpe-persecute po ni Nero, no, ang target niya po diyan of course mga Christian, but not only in Rome, but also it reached into other regions such as Asia Minor. So yung kanyang pagpe-persecute po sa mga Christian na hindi lang po sa Rome, maging sa mga kalapit na rehiyon po sa Asia Minor. At alam niyo po ba na maging si Peter, no, siya po ay isa din during the reign of Emperor Nero, si Peter po ay na-execute po siya, no. Siya po ay kinrucified, no, upside down, pabaliktad. Pero hindi po 'yun kagustuhan ni Nero. Mismong si Peter po yung nag-request noon. Dahil ano sabi ni Peter, no, he did not consider himself worthy to be die in the same manner as Jesus Christ. Pero siya po ay na-execute naparusahan sa panahon po ni Emperor Nero. Ngunit alam niyo po doon sa kabila nung mga puro kasamaan na nabanggit ko, meron din pong magandang nangyari sa panahon po ni Emperor Nero. Despite his reputation for tyranny or dictatorship, Nero's early reign was considered a golden age. No, yung panahon niya po, golden age, diyan na po umusbong, umuunlad yung Rome. By many focusing on reducing corruption. Yan, so bumababa na po yung corruption. Siguro naman kapag matindi yung pagpaparusa, talagang matatakot ka talagang gumawa ng corrupt, no? Promoting art and supporting the lower classes. Urban development, maging offered tax relief to provinces, cultural sports and diplomacy, and improve legal rights for slaves. So may maganda rin naman po na naganap sa panahon po ni Nero. Hindi lang po yan puro pagpe-persecute sa Christian, no, kundi pagpapaunlad din po ng lugar. But of course, alam naman po natin na kapag ang isang lugar ay yumayaman, no, o yumayabong, ay kasabay din po nun yung kasalanan, no? So bukod po dun sa naunang elements ng situation dun sa Hebrew, yung persecution and weariness, nandun din po yung the temptation to revert. Ayan. Because they are treated as outcasts or outsiders, many are tempted to return to the old covenant. So dahil nga ikaw ay tinatrato na outcasts or outsiders, which is ayaw po ng iba yung mga ganyan, no, na parang I'm not belong, ganyan, hindi ako kasapi, hindi ako kabilang. Kaya sila ay natetempt sila na bumalik doon sa Old Covenant. Ano po ba yung Old Covenant na yon? Which is yung sacrificial system or yung panahon ng Judaism, no? And yung Judaism po, ito po ay, just to give a background, central to this faith is following God's law as revealed in the Torah, no? Yung 5 books po, no, sa Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po ang diyan po nakafocus po yung Judaism, which is sa panahon po kasi natin, di ba? Yung atin pong new faith ay hindi na po doon nakafocus, kundi po recognizing Jesus as our Lord and Savior, the Messiah, no? So dahil nga po doon sa mga kaganapan na yon, na ayaw po nilang again maging outcast or outsider, sila po ay bumabalik doon sa dati nilang belief or paniniwala, which is yung Old Covenant. And another theme po sa Hebrews po is yung spiritual drifting. So the audience has become dull or uninterested to spiritual instructions, and some have stopped attending fellowships, leading to warnings against neglecting their great salvation. Yung marami po sa mga Christian nung panahon po na yon ay tumigil na po, no, sa pagdalo sa mga fellowship or sa hindi na sila interesado, no, kung ano man yung mga bagong new faith na tinatawag po, no, dahil nga
Siyempre, sino ba naman yung maglalakas sa loob na na dumalo sa mga ganyang gawain kung alam mo na na ikaw ay ipe-persecute, kung alam mo na ikaw ay 'di ba, yung mga ginagawa po ni Nero sa mga Christian nung time na 'yon. And another po is the need for endurance. Yan, the need for endurance. So bakit po kailangan ng endurance? So from the word endure, di ba po? Ibig sabihin may suffering. May suffer something faithful or difficult. Noon yung panahon po na yon. Na yun nga po, yung mga Christian ay pinahihirapan, pine-persecute. So the book is written like a sermon to exhort these weary pilgrims, those facing life's hardships, who are exhausted, fragile, and seeking spiritual rest, refuge, or divine connection. So to persevere, ibig sabihin po, no, persevere pag titiis. Tama ba yung Tagalog? Pagtitiis. Pagtsatsaga. Ayan, no? Kasi nga maraming pagsubok, maraming hardship, maraming problema. Parang sino bang walang problema? Sino bang walang pagsubok? Lahat naman po tayo ay nakakaranas ng pagsubok at problema. Iba-iba nga lang po yung ating pagsubok. Pero siguro nagkakapare-pares tayo pag pagsubok or problema patungkol sa pera. Ayan. So, yun po, no, yung background po nung Hebrews, no? The book of Hebrews addresses Jewish Christians facing severe persecution, no? Severe, hindi lang po basta-basta persecution. Severe persecution and social pressure, tempting them to abandon their faith and return to the safety of traditional Judaism. So, mapalad po tayo, no? Dahil tayo po ay hindi po nakakaranas ng persecution kapag tayo po ay nagpe-fellowship, no? Hindi katulad po nila, napakahirap po mag-fellowship sa panahon nila. At mamaya siguro mababanggit ko din kung saan ba sila nagpe-fellowship during nung panahon nila. At salamat kay Paz dahil nakasharing ko siya kagabi, nalaman ko yung lugar na yon. Where believers are drifting and struggling to hold to fast Christ's superiority over the Old Testament. So, doon nga po sa ating binasa sa Hebrews 12, actually, ang Hebrews 12 po acts as the practical application of the chapter 11. Kasi ito pong Hebrews 12 po ay ano na po to, no? Patungkol po to doon sa chapter 11. Kung babasahin po natin, although di naman po natin kailangan basahin lahat dahil napakahaba po ng chapter 11. Ito po ay 40 verses po ito, no? Pero ito po ay patungkol po sa chapter 11. Urging persecuted Jewish Christian to endure trials by focusing on Jesus rather than returning to their former ways. So, bigyan ko lang po ng hapyaw, ano po ba yung mga nandoon po sa Hebrews 11. Ang Hebrews 11 po, tinatawag po itong faith in action. No, dito po babasa po natin kung sino-sino po yung mga character po sa ating Old Testament na kung saan yung kanilang faith po talaga ay hindi matatawaran. No? Hindi katulad natin siguro kapag gipitan na, i-renounce na natin yung faith natin para lang di tayo mahirapan or para hindi siguro nga kung talagang lumala pa yung panahon natin sa crisis natin tungkol sa mga gasoline oil na to, baka dumating din yung time na kapag hindi mo i-renounce yung faith mo, hindi ka makakabili ng gas. Wag naman sana dumating yung ganun. No, sa itong Hebrews 11 po, so siguro ano ko na lang randomly, no. Sabi po dito, no, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. So because of Abel's faith to our Lord, nag-offer po siya nung better offering. Sino pa? By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. Maging si Noah po, no, dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay gumawa ng arko, no?
siguro sa panahon natin, sabihin tayo ay may tililing kung gagawa tayo ng arko tapos wala namang ulan o wala namang bagyo. Pero dahil nga po sa kanilang pananampalataya, no, sila po ay sumunod ng walang tanong-tanong. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. Maging si Abraham po, nung siya po ay sinabihan ng ating Panginoon, no, nalisanin mo yung lugar at pumunta ka doon sa lugar na ibibigay ko sa iyo, hindi na po din siya nagtanong-tanong. No? At mahirap nun, hindi niya alam kung saan po siya pupunta. Wala pong wala pong mga compass, walang Waze o walang Google Maps. No, pero hindi po nagreklamo si Abraham po. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. At maging si Sarah din po, no? Dahil sa kanyang faith, siya po ay bagamat siya ay matanda na, may edad na, siya po ay binigyan ng anak. And by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He would have embraced the promises, was about to sacrifice his one and only son. So siguro ito isa din sa pinaka matinding test po ng faith, no, yung i-offer mo yung iyong anak, no? Yung anak natin masugatan lang, 'di ba? Parang tayo ay kabadong-kabado na, tayo ay nag-aalala na. Ngunit yung ito po, no, yung inuutos po kay Abraham na ibigay or i-offer niya yung kanyang anak. No, ibig sabihin, siya pa mismo yung papatay sa kanyang anak, no? Dahil yun ay inuutos sa kanya, ay talagang kailangan talaga yung pananampalataya mo sa ating Panginoon is hindi talaga matatawaran. Dahil kilala mo at alam mo kung ano yung Diyos na yung pinagsisilbihan. So yan lang po yung mga napakadami pa pong mga tao po, no, na talagang yung kanilang faith po is nandoon patungkol sa ating Panginoon. At hindi ko na po babasahin lahat dahil baka hindi ko po matapos yung aking ibabahagi. So ang Hebrews 12:1-2 shows us how to run faithfully. So sabi ko nga, ito po ay practical application na nung chapter 11. At itong chapter 12, dito na po ituturo sa atin kung paano ba tayo lumakad or tumakbo sa ating pananampalataya faithfully until the end. Pag sinabi pong faithfully or faith, certainty in God's promises and future realities, enabling the believers to trust Him despite not seeing immediate physical proof. No, so mahirap po talaga na sumunod faithfully. Dahil kasi tayo po, likas po sa ating mga tao na gusto natin may proof eh. Gusto natin may evidence. No, hindi tayo basta-basta susunod. Parang to see is to believe. Ganun po, no? Pero yan po ang inuutos sa atin ng ating Panginoon na we should run faithfully until the end. So the writer, which is unknown, call us to perseverance, preparation, and perspective. So tatlong P po yung aking ibabahagi po sa inyo. Perseverance, preparation, and perspective. We must endure the course God sets before us. We must remove what slows us down. And above all, we must fix our eyes on Jesus, our Lord and Savior. So, let's start po ang aking topic po, no, na which is nag-reflect na kanina is run the race of life faithfully sa Hebrews 12:1-2. Para po sa unang puntos, sige po sis. We run with perseverance, which is yan po ay sa Hebrews 12 verse 1c, no? Run with perseverance. So bakit ko po kanina tinanong kung sino po ba yung mahilig sa mga sports? No, katulad nga po na in-example ko kanina si Usain Bolt. No, dahil po yung kanilang pagtakbo is nagre-require po ng perseverance. Pag sinabi pong perseverance, ito po is persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Ibig sabihin may pagtsatsaga, no? Hindi yung parang
walang paghihirap, walang pagtitiis, no? Napaka-importante po ng perseverance dahil sa atin pong paglakad sa bilang Kristiyano, marami po tayong pinagdadaanan, no? At yung sabi nga nila, yung mahina-hina or yung walang Diyos na lang sa kanyang puso, sila po yung maagang bumibigay, sila yung mga nagki-quit, no? Kasi hindi sila nagpe-persevere, hindi sila nagtsatsaga. Because God has marked out a specific race for each believer, we must run it with steady endurance and unwavering commitment. So ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng race sa bawat isa po sa atin. So meron po tayong kanya-kanyang takbuhin. Iba-iba po yung track na tinatakbo natin. No? Hindi po tayo pare-parehas. No? Sa mga circuit, sa mga race, di ba meron yung bilog lang, meron yung iba parang sigsag-sigsag. No? So magkakaiba po tayo ng track, ng tinatakbuhan. So ano po dapat nating gawin para po tayo makapag-persevere? First, we recognize our race. No? God has set a specific race before each believer. So dapat alam po natin yung ating tatakbuhan. Maging yung mga athlete po, no, bago kapag yan po ay mga nagte-training, inaalam po nila kung ano po yung kanilang tatakbuhan. No, sample ko na nga yung kay Usain Bolt. So pinag-aalamin nila saan lugar ba to, ano ba yung weather dito, ano ba yung ng surrounding o yung surface. Maraming factor pinag-aaralan po talaga, no. Nire-recognize nila yung kanilang yung lugar na kanilang sasalihan or ng paggaganapan ng race na yan. So sa atin po bilang mga Kristiyano, we recognize our race. And God has set a specific race before each believer. So may kanya-kanya po tayong race po sa ating buhay at hindi po tayo pare-pareho. Bagamat nagkakatulad, pero hindi po talaga parehas, no? The writer says that the race is set before us, which mean God appointed it. At ang ating Panginoong Diyos po, ang nag-set nung race na ito para sa atin. Siya po, dahil nga He is a all-knowing God, alam niya na itong race na to ay kaya nating takbuhin, no? Of course, hindi nasa pansarili natin. Kasi hindi po natin talaga kaya kung pansarili lang po natin. Nakaya po natin itong race na ibibigay sa atin ng Panginoon, of course, sa Kanya pa ring habag at biyaya. And He designed your course long before you began to run. At yung ating pong buhay ay nakadesign na po yan bago pa man po tayo, sabi nga natin, bago pa tayo ipanganak di ba po? Alam na ng Diyos kung ano yung ating magiging buhay mula pagkapanganak hanggang sa ating pagkamatay. O ganun din po sa ating buhay Kristiyano, no? Kung kailan po tayo kakatagpuin ng ating Panginoon Diyos at kung ano yung magiging takbuhin po natin sa ating buhay Kristiyano. Sinabi po sa Acts 17:26, remind us that God determined our times and boundaries. No, Acts 17:26. Alam po ng ating Panginoon ang ating oras at alam ng Panginoon ang ating kakayahan. Kung hanggang saan lang po tayo, no? Dahil hindi naman po lahat kaya po natin no? Meron po bawat isa sa atin, meron po tayong boundaries na tinatawag. Therefore, you must accept His assignment with trust. You cannot run someone else's race. So hindi po na tayo makakatakbo sa race po ng ating mahal sa buhay, no? Only them can run on their own race. But tayo may sarili po tayong takbuhin, yun po yung takbuhan po natin. Comparison weakens focus and steal joys. At hindi rin po dapat natin kino-compare yung ating buhay sa iba. Na bakit siya, ang ganda ng buhay niya, bakit ang yaman-yaman nila. Bakit sila, ang saya-saya nila, bakit sila ganito, bakit ganito. So, andyan na. Nagko-compare na, no? At pag may comparison, sabi nga dito, ay nawi-weakens na yung ating focus. Kasi doon na tayo nakafocus sa differences natin sa compare sa iba. At nawawala na yung joy sa atin. Kasi inisip natin, parang tayo, ganito. Yung, parang nakikita na natin yung kakulangan. Parang inisip natin na, bakit Lord, bakit ganito? No? So sabi doon, comparison weakens focus and steals joy.
At maging si Peter, mga kapatid, Peter once asked about John's future. At sabi po ng ating Panginoon, "What is that to you? You follow me." Sabi po yan sa John 21:22. So magiging sila po ay kino-compare din po nila, no? Which is sabi ng Panginoon, "What is that to you?" Wag mo nang alamin, no? Dahil it's not for you to know. No? Just run your race. Stay in your lane. God shape your family, gives trials and opportunity for His purpose and glory. So kung ano po yung race na binigay po sa atin, yun po yung ating takbuhan. Pangalawa po, we remain steadfast. Dun pa rin po yan sa chapter 12 verse 1c. We remain steadfast, meaning we remain firm daily. Now the word endure speaks of patient strength under pressure. So isa po sa pinakamagandang definition po ng endurance ay yun po may sa mga pasyente po, no, na kung saan sila po ay ini-endure nila yung kanilang ang tawag dito, yung kanilang paglaban dun po sa karamdaman. No, yun po yung isang magandang example ng endurance. Kasi with pressure. Kasi pag walang pressure, walang endure. Hebrews was written to believers who faced hardship and persecution. And some felt weary and discouraged. Yet God called them to keep running. No, so bagamat may mga persecution or hardship po nung panahon po na yon, ang panawagan po ng ating Panginoon na tayo daw po ay to continue running. James 1:12, sabi po, promises blessing to the one who endures trial. Opo, bless po talaga yung mga nagtsatsaga or nagsusumikap or yung tumatakbo ng nagpapatuloy. No? Kasi wala naman po talagang victory dun sa mga tumitigil. Eh. So paano ka mananalo sa isang race kung tumigil ka na? Di ba po? Victory belongs to those who stay faithful. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay ine-encourage po na sa ating buhay Kristiyano, bagamat maraming hardship, persecution, problema sa bahay, sa pamilya, relationship, sa finance, sabihin natin, maging sa trabaho, but let us not quit. No? But let's continue to run and endure all the hardship. No, dahil nandyan po yung ating Panginoon. Siya po ang sasama po sa atin sa mga hardship. And spiritual growth does not come from one strong moment, but from steady obedience. At yung ating pong spiritual growth, hindi po yan biglaan or one time lang, no, na ako ay mature na. Dumalo lang ako ng isang gayon, mature na. Hindi po. Araw-araw po or sa ating pagdalo, every Sunday, doon po tayo nag-grow, no? Hindi po yan isang beses lang. Ibig sabihin, mahabang panahon para mo masabi na ikaw ay nag-grow na o ikaw ay nag-mature na. You refuse to quit when fatigue sets in, and you pray when prayer feels difficult. You serve when energy runs low. At sabi nga sa Galatians 6:9, urges us not to grow weary in doing good. Keep moving forward in faith. No, so napakagandang encouragement po nito, no, so sa Galatians 6:9 na wag po tayong mag-alala. We should not grow weary in doing good things dahil lahat po ng ating ginagawa ay meron po yan kabuluhan sa ating Panginoon. Maliit man o malaki, no, ikaw man ay naglilinis lang ng church, nakikita po ng ating Panginoon yung ating ginagawa. That's why we should remain firm and steadfast. Next po na P, no, yung una po ay we run with perseverance, no? Ibig sabihin may pagtsatsaga, may pagtitiis. Pangalawa, we should run with preparation. Yan. So napakahalaga po na tayo po ay may preparation or paghahanda sa Tagalog. Preparation is the action or process of making ready or being made
ready for use or consideration. Ibig sabihin, tayo daw po dapat ay ready. Hindi po pwede na tayo po ay sumali sa isang contest or competition na hindi po tayo handa. No, baka tayo ay magkakalat lang. Tawagin ano. Tayo ay kumbaga for sure, no, hindi po tayo magtatagumpay kung wala po tayong paghahanda sa isang bagay. Before we can run effectively, we must deliberately remove anything that hinders our spiritual progress. So bago po tayo makatakbo effectively, which is marami pong hindrances, no? Marami pong mga pagsubok. So isa po sa paghahanda na dapat po nating gawin sa ating buhay Kristiyano. Letter A is we remove every weight, which is matatagpuan po natin yan sa 1b, chapter 12 verses 1b. So the writers tell us to lay aside every weight. I-lay aside daw po natin yung ating mga kabigatan, no? Sabihin natin ito po yung weight na to, ito po yung ating mga problema, no? Mga alalahanin. Yan, i-lay aside daw po natin kasi a weight is not always sin, but it slows spiritual progress. Runners, no, alam nyo mga kapatid, yung runners in ancient games strip away anything unnecessary. Sa mga mananakbo daw po nung mga unang panahon, they ensure na walang pabigat sa kanilang mga katawan. Siguro dapat yung kanilang mga jersey, mga magagang lang sapatos, yung magaang na parang wala kang suot, no? Walang mga ano ba yan, mga necklace or gintas. Basta anything na pwedeng makapagpabagal sa kanila is tinatanggal nila. In the same way, believers must remove distractions that crowd out devotion and focus. So maging sa atin pong mga Kristiyano, no, dapat po ay tinatanggal din po natin yung pwedeng makapag-distract po sa atin sa ating pagtakbo o paglago bilang Kristiyano. So ano-ano po ba yung mga distractions na ito? Some ways looks harmless, yet they drain spiritual strength. Sample po niyan is yung, sabihin natin, yung misplaced priorities. No? Hindi po natin binibigyan ng importansya yung ating pong buhay Kristiyano, yung gawain ng ating Panginoon. Mas inuuna po natin yung mga earthly things or mga makabundong gawain. No? Lagi natin isipin, yung labahin ko o yung luluto ko or yung bisita ko mamaya, ganyan. So, hindi na lang ako dadalo kasi kailangan ko mag-prepare. No? Priorities, mga kapatid. Napaka-importante po nito. Dapat alam po natin kung sino po yung priority natin. Di ba nga po, kapag tayo ay nasa ating Panginoong Diyos na, siya na po yung naghahari sa atin. So, dapat siya po yung ating priorities. Hindi po yung kung ano-anong bagay sa mundo. Diba? Put God first. Sabi nga, di ba? Put God first and everything will follow. So kung inuuna po natin ang ating Panginoon, hindi po natin dapat mag-alala sa mga ibang bagay. Isa po yan sa mga sa mga kabigatan po sa atin, no, yung ating priorities. Or unhealthy habits can slow your race. Maging yung ating mga unhealthy habits, ano ba yung mga habits natin? Siguro pwede din yung pagsi-cellphone, no? Mahilig mag-browse. Ayan, mas marami tayong time sa pag-browse sa cellphone kaysa magbasa ng salita ng ating Panginoon. Yung anak ko minsan, pag nagsi-cellphone, sinisit ako eh. Pero sasabihin, Daddy, nagde-devotion ako. Ang galing na parang kumbaga sa laptop na alt tab agad eh, no? Which is siguro lahat naman po tayo ay ano din dito, no? Ang tawag dito. Lahat po tayo ay pagdating sa pagse-cellphone, no? Lahat po tayo diyan ay
ano nga ba nga dyan? Guilty. Ayan. Guilty, no? Maging, kahit man ako may time na kapag nag-browse din ako, ay parang tuloy-tuloy na, no? Hindi natin napapansin. Siguro ganun talaga yung gawa din talaga ng kaaway, no? Unhealthy habits can slow your race. Pero dapat po ay, sabi nga dito, no, remove every weight. Kung alam po natin na hindi yan maganda, kung alam natin na yan ay nakakabagal sa ating paglago, remove po natin yan. Tanggalin po natin. 1 Corinthians chapter 10 verse 23 remind us that not all lawful things are helpful. So ask yourself, what strengthens your walk with Christ and what weakens it? So kung alam po natin yung mga bagay na yun ay nakakapagpabagal o layo sa atin para sa ating Panginoon, mga kapatid, pag-isipan po natin kung dapat ba yan nating magstay sa atin o dapat yan ay i-remove po natin. Pangalawa po, sa we run with preparation, we resist every sin. Yan, sa 12:1b pa rin po ito. Sin entangles like a rope around the feet of a runner. So parang yung runner po, no, tinalian yung paa. Yun po yung example ng sin. It promises pleasure but produces bondage. Opo, sabi nga nila, 'di ba, yung kasalanan talaga, talagang lilinlangin kanya, no, masarap daw. Pag masarap, kasalanan. Yung ino-offer. Siyempre, paano ka matetempt, 'di ba po? Kung yung kasalanan mahirap, gugustuhin mo pa ba magkasala? Siyempre, yung mga kasalanan, ino-offer niyan is yung mga, kung ano yung pleasure para sa atin, para tayo ay matempt. That means it wraps tightly and restricts movement. Romans 6:12, sabi po dito, command us not to let sin reign in our mortal body. So, dapat hindi daw po maghari ang kasalanan sa atin. Bagkus, ito po dapat ay ating i-resist. Kung alam po natin na ito ay kasalanan, resist po natin ito. Huwag na nating hayaan na ito'y makapasok pa sa ating isip or sa ating katawan. You must confront sin quickly and honestly. So kapag tayo po ay nakakommit na ng kasalanan, sabihin natin na nakommit na po natin. Confess it, no? Confess po natin. Then forsake it and seek God's cleansing or seek God's cleansing grace. Opo, no, tayo naman po ay nagkakasala pa rin. Kaya nga po tayo ay nasa panahon ng sanctification. No? Tayo po ay pinapabanal dahil hindi pa po tayo talaga banal. Kaya nga tayo po ay nagkakasala pa rin po. Kaya kapag tayo po ay nagkakasala, ang importante lang po dito ay hindi po natin pinagpapatuloy, no? Hindi po tayo sabihin natin ine-enjoy yung kasalanan. Bagkus tayo po ay nagko-confess. Inaamin po natin sa ating Panginoon na tayo po ay nagkasala, tayo ay humingi ng kapatawaran, no? At hindi natin kaya, no? Tayo ay humingi ng kanyang gabay dahil kung pansarili lang po talaga natin ay hindi po natin naaayawan yung kasalanan. 1 John 1:9 assures forgiveness when we confess. So kaya nga kung tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, rest assured na patatawarin po tayo ng ating Panginoon, no? Dahil alam ng Panginoon kung ano yung nasa sa puso natin. Kung ang paghingi ba natin ng tawad ay ito po ba ay bukal sa ating puso, no? Hindi po ito yung parang pagpapakitang tao lang, no, na humingi ka ng tawad. No, bagkus alam ng ating Panginoon kung ang ating paghingi ng tawad ay talagang sabihin natin na nasa sa puso po talaga natin. Hindi po natin yan pwedeng i-deny or itago sa ating Panginoon yung ating paghingi ng tawad kasi alam niya, nakikita niya kung ano nilalaman ng ating puso. Hindi po tayo makakapagsinungaling sa ating Panginoon. Hidden sin slows your progress and steal your joy. Freedom comes when you resist temptation and walk in obedience. So, totoo po, no, na ang kasalanan po, hidden sin, slow your progress. So, yung ating pong paglago bilang Kristiyano, yan po ay mahadlangan or babagal kung tayo po ay
patuloy at paulit-ulit sa kasalanan na ating mga ginagawa. So again, sa ating pong to run the race of life faithfully, we run with perseverance and we run with preparation. Pangatlo po, at panghuli, we run with perspective. Yan. So perspective, pananaw. Yan. Ibig sabihin, meron po tayong ina-aim sa ating pong pagtakbo, di ba? Yung mga runner po o yung mga Olympians, sa kanila pong pagtakbo, meron din po silang ine-aim, di ba? O ine-aim nila magkaroon ng gold, bronze, silver, or fame, pwede ding fame, di ba? Ine-aim po nila yan. Ibig sabihin, tumatakbo ka na may focus ka, meron kang tinitignan. Perspective, a particular attitude toward or way of regarding something or a point of view. Yan. So, meron po tayong tinitignan. Hindi po tayo pwedeng tumakbo lang ng takbo. Walang direction. No? Pwede kang kumaliwa, pwede kang kumanan. Hindi po. Dapat meron tayong perspective. Diretso lang. Kaya nga yung mga, naisip ko lang, di ba yung mga kalesa, yung mga kabayo, di ba? May ganun sila sa mata. Kasi pag wala silang ganun, hindi sila makokontrol sa direction. No? Naka-focus lang sila, kaya may ganun sila. So, dapat ganun din po tayo. May perspective po tayo. Meron po tayong tinitignan. Right perspective strengthens endurance by reminding us that we are surrounded by faithful examples and sustained by our perfect Savior. So, right perspective. And so, hindi lang po dapat perspective. Dapat right perspective. It strengthens our endurance. So kung alam po natin yung ating goal, yung ating pupuntahan o yung ating tinitignan, lahat po nung paghihirap along the way, no? Lahat nung nararanasan natin, kaya po natin yang i-endure. 'Di ba? Kung alam po natin yung ating makakamtan. So we run with perspective. Una, we consider former believers. Yan, ito po ay sa 12:1a. We consider former believers. Hebrew 11. So sa Hebrew 11 po, naka-list down po noon lahat po ng mga character, men and women who trusted God in impossible situations. Impossible situations dahil nga extraordinary po, no? Yung kanilang faith po doon na hindi po talaga matatawaran, na napakahirap po maging kahit sa panahon po natin, hindi po natin kakayanin po yung mga pagsubok po na ginawa po sa kanila. Pero yung faith po, dahil alam nila, yung kanilang perspective, alam nila, yung faith nila ay nasa ating Panginoon, kaya po nila napagtagumpayan po yung mga bagay na iyon. No? So we consider former believers. Tingnan po natin itong mga character po doon sa Old Testament. Dahil sila po ay mga napakagandang examples na pwede po nating maging guide. Who trusted God in impossible situation. They faced danger, rejection, and suffering. Yet, they kept believing. So, panahon po natin ngayon, no, medyo mahirap po. No? Konting pagsubok, umaano na, no? Tumatalikod na sa ating Panginoon, di ba? Konting mga problema, hindi na nagpapatuloy. Pero sinasabi po dito sa Hebrews 12:1a, we have to keep believing. Kasi meron na pong mga nauna eh. No? Meron pong magagandang example ng Old Testament na pwede po nating tignan para maging encouragement po sa atin. We are surrounded by the great clouds of witnesses. Ano ba tong great cloud of witnesses na to? Sabi po dito, no, yung great cloud of witnesses refers to faithful believers listed. Yun nga, yung nandun sa Hebrews 11. Their lives testify that trusting God through hardship brings reward. They do not observe us from heaven, but serve us examples that encourage perseverance. So dahil alam po nila yung reward ng ating Panginoon, kaya naman they endured lahat ng sufferings and persecutions.
Pangalawa po, so we consider former believers. Pangalawa po na we run with perspective is we center on Jesus. Ayan, sa 12 po. Ito po yung ating focus talaga, no? Yung ating Panginoong Jesus. The ultimate focus on our race is our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. No? Wala na pong iba. Ang Panginoong Jesus lang po talaga. Kung alam po natin na ang ating tinatakbuhan ay papunta po sa ating Panginoon, siguro lahat po talaga nung paghihirap kaya nating pagtagumpayan. Kung alam po natin at kilala natin yung ating Panginoong Jesus. No? Kasi kung hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran, parang hindi ka siguro magtsatsaga, hindi ka magsusumikap, hindi ka maghirap, kasi hindi mo kilala eh. No? Pero kung kilala mo yung ating Panginoon na siyang tumubos sa iyong kasalanan, no? Siya yung namatay para sa iyong kasalanan, which is deserve sana natin, magfo-focus ka na mapagtagumpayan, no? Yung mga pinagdadaanan. Itong text po na to, command us to look unto Him. He is the author and finisher of our faith. Pasensya na po. Medyo mana ako sa mami ko, mababa ang luha. He is the author and finisher of our faith. So He began our salvation and He will complete it. So mga kapatid, napaka-blessed po natin, no, na tayo po ay nasumpungan ng ating Panginoon. Dahil kung hindi, impyerno po talaga ang punta natin. Kung dito pa lang ay hindi na po natin kaya yung init, no? Patayin natin lahat yung ventilador dito, siguro baka magsilabasan tayo. Pero yung init po sa impyerno ay hindi po natin kaya yung tiisin. Pero napaka-bless po natin. Dahil tinawag po tayo ng ating Panginoon. Nakilala po natin siya. At ngayon na nakilala na po natin siya, kailangan po natin magpatuloy. No? Huwag po nating baliwalain ang ating Panginoon. Unahin po natin siya sa lahat ng oras. We center on Jesus. Siya po yung ating tignan. No? Sa lahat ng ating pinagdadaanan, lahat ng problemang pamilya, problemang bayarin, no? Problema sa pag-aaral, sa trabaho, kaya po natin yung pagtagumpayan. No? Dumadaan lang po yan. Basta tayo po ay nakafocus po sa ating Panginoon dahil hindi po tayo, kundi yung ating Panginoon po yung gagawa ng paraan para po mapagtagumpayan po natin yan. Jesus endured the cross for the joy set before Him. He faced hostility and shame. So, tignan po natin yung ginawa po ng ating Panginoon. No? Siya po yung nagpakahirap. Siya po yung inalimura. Siya yung ipinako para po sa ating kasalanan. Tapos, hindi po natin siseryosohin yung ating Panginoon. Mahiya naman po tayo sa ating Panginoon. Now He sits at the right hand of God. When trials press hard, fix your eyes on Him. His victory strengthens your endurance and secure your hope. So again mga kapatid, no, sa ating pong buhay Kristiyano, which is hindi po yan madali, no? Mahirap po talaga. Dahil unang-una yung time natin napakahirap, no? Kung di ka nakafocus sa ating Panginoon, pwedeng wala ka ngayon dito. Pwedeng nasa ibang lugar ka o nasa ibang gatherings ka. Ngunit dahil alam mo kung sino yung reward, yung ating Panginoong Jesus, no? Yung ating Lord and Savior, tayo ay we need to run the race of life faithfully. No? Mga kapatid, ina-encourage ko po kayo na
We need to be faithful po sa ating buhay Kristiyano. Hindi po yung pag nandito lang po tayo sa church, doon lang po tayo mukhang banal. Dapat po hanggang sa ating mga bahay, ipinapamuhay po natin ito. Para po sa ating conclusion. God called us to run with perseverance, preparation, and perspective. We recognize the race He set before us and remain steadfast each day. We remove every weight and resist every sin that slows us down. We consider faithful witnesses and we center our hearts on Jesus. The truths guide us toward a strong and faithful finish. At ang challenge po sa bawat isa, now that the race stands before you, will you trust the Lord as your personal Lord and Savior? And follow His lead? No? Hindi lang po pwede na, yes, you are my Lord, you are my Savior. Pero hindi ka naman sumusunod. No? Nasanguso, pero wala sa puso. You must follow His lead. He knows your course and strengthens your weary hearts. Place your faith fully in Christ, who died on the cross and rose again for you. Commit your steps to Him. No? Dapat po may commitment po tayo. Hindi po to one time, isang beses lang. Dito ngayong linggo lang. No? Continuous po ito. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik na madatnan niya tayo na naglilingkod, sasabihin niya, my good and faithful servant. Sabi po'y manalangin. Aman Diyos, kay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa iyong salita, sa Book of Hebrews, Panginoon, na kung saan tinuturuan mo kami, Panginoon, kung paano kami tumakbo, Panginoon. We run faithfully, Panginoon. Na kailangan nga, Lord, bagamat maraming pagsubok, hardship, difficulties, dapat, Lord, meron kaming pagtsatsaga. We persevere, Panginoon. Dapat, Lord, meron kaming paghahanda, Panginoon. We prepare. At dapat, Panginoon, meron kaming perspective, Lord, at alam namin, Lord, na lahat ng aming paghihirap, Panginoon, ito, Lord, ay nakaangkla sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na sa iyong muling pagbabalik, Lord, kami, Lord, ay yung muling makakasama, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya, Lord, nawa, Panginoon, ng iyong mga salitang ito, Lord, ay aming maisapamuhay po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, dahil hindi po namin ito kaya, Panginoon. Bagkus, Lord, ang kakayanan, lahat ng mga bagay, Panginoon, ay sa iyo nang gagaling, Panginoon. Kaya kami, Lord, ay patuloy na dumudulog, Panginoon, ng iyong paggabay at pagyakap sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Patuloy ka nawang mapapurihan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila. Amen. Salamat po, no? Running the race with perspective, with perseverance, with preparation, and right perspective that centers to our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Let us pray. We praise you and we thank you, Lord, sa oras na ito, sa biyaya at habag mo na patuloy pinaparanas sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod. At salamat, Panginoon, bagi sa salita mo na aming napakinggan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa takbuhin na ito dahil hindi namin kaya kung di mo kami sasamahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makatakbo sa takbuhin ito na merong pagtsatsaga, merong paghahanda, at meron kaming tamang pananaw na nakatuon lamang sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa salitang ito na aming pangahawakan at encouragements about sa amin nang yung pangako ay hindi magmamaliw. Hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming babaunin sa susunod na 6 na araw. At tulungan mo kami, Panginoon, na maisapamuhay ang mga salitang ito. Hindi nawa ito mawaglit sa aming mga puso, bagkus ito'y iukit mo
sa aming puso upang ito hindi namin makalimutan. Ay ito'y maalala namin, Panginoon, sa lahat ng oras. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita at salamat sa iyong biyaya. At salamat sa congregation ito, Panginoon, sa iyong mga anak na dinako mo sa lugar na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na may sa pamuhay ang iyong mga salita. Pagpalain mo nawa ang bawat isa, tulungan nawa kami at patuloy na pagyabungin pa, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Siya namin pinagkakatiwala at patuloy na itinataas ang lahat ng ito na may pagpupuri at pasasalamat. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.